Magandang araw sa iyo, Ma'am Mami G. So, ito na po, Ma'am, yung ating mga sewing machine at saka yung pa-previous po natin, Ma'am. So, ayan po siya, Ma'am. Okay. So, ito, ilalagay ko na lang po dito, Ma'am, sa kanyang drawer para hindi po siya mawala at ma-missing. Kasi madalas po mangyayari sa amin yan. Pag marami po kaming order, minsan na iwan dito sa pwesto yung mga previous natin. So, unang-unang gagawin nyo po, Ma'am Mami G. So itong transformer po natin ay ilalagay po natin at isasaksak po natin sa ating regular outlet. Ayan po siya, Ma'am Mami G. Then ito naman pong wire ng ating sewing machine is dito po natin isasaksak. So ayan po siya, Ma'am. Nagkaroon po siya ng power. Meron po tayong on and off po dito. Okay. Then isunod natin dyan is kung paano po tayo mag-i-spoon thread or paano po tayo magre-refill ng sinulid, Ma'am. Okay. So isa po yun sa pinaka-importante na makita nyo. So dito po tayo mag-refill ng sinulid at itatali natin yung sinulid natin at itutulak natin dito at ating pipindutin po yan. So ayan po siya, Ma'am. Okay. So ayan, din-stop natin siya. Ayan. Sumunod naman po dyan, Ma'am, is kung paano po tayo maglalagay ng sinulid sa itaas. So andito naman po yung lagayan natin ng sinulid po, Ma'am. Ito po siya. Ayan. Then iaano natin ito. Okay. So ayan po, Ma'am. Then sunod-sunod natin dito, Ma'am. Ayan. Okay. Yan po siya. Kikita niyo po siya, Ma'am. Then, ilalagay natin dito. Ayan. So, kailangan po, Ma'am Mami G, yung pressure foot natin nakataas po siya para yung daanan ng ating sinulid is malambot at makadaloy po ng maayos yung sinulid natin. So, ayun po yung hook natin. Iikutin natin ito. Ayun po yung hook na bakal. Then, meron pong arrow or thread guide na papunta po sa kaliwa. Then, dire-diretso po natin dito. Ayan. Okay na po yan, Ma'am Mami G. Okay. Then, ipapasok natin sa butas ng karayom. Ang pagpasok naman po natin sa butas ng karayom, papunta po dun sa likod. Ayan. Okay. Then, pagkatapos natin yan ipasok sa butas ng karayom, so ayan po siya, Ma'am Mami G. Pinasok ko sa butas ng karayom. Then, isusunod po naman natin dyan, i-open natin ito, Ma'am. Ayan. Pag na-open natin yan, tatanggalin natin yung bobbing po natin. Okay. So, ito po, Ma'am, yung ating bobbing. So, ang pinaka-proper na paglalagay po dyan, Ma'am, ganito po siya, Ma'am. Ayan. Ito po yung bobbing natin, vice versa na po. Pwede pong ganyan. Pwede rin pong iba. Basta ang pinaka-importante, pag nilagay po natin siya dyan, Ma'am, maisabit natin sa maliit na hiwa dito. Ayan po yung hiwa na pinakamaliit. Ayan. Then, pagkatapos naman po, itataas nyo po yung pressure foot at ikutin po natin yung ating hand wheel. Nasaan po yung hand wheel? Ito po yung hand wheel. Ikutin natin at hawakan natin yung ating sinulid ng galing sa karayom para makain niya po, Ma'am. Ayan. Ang ikot nito, Ma'am, ang ikot po niyan is paharap, pababa. Wag po palikod, pababa. Bawal po yun, Ma'am. Ito po siya, Ma'am. So, ayun po sila, Ma'am. Ayan, nagsama po sila. Pag ang ikot mo po, palikod, pababa, hindi niya po makakain or mapipick up yung sinulid na nasa ilalim. Kasi, baliktad po yung paghatak po ng sinulid sa ating bobbing. Okay po, Ma'am Mami G. So, magsasample na po tayo ng mga design ng ating sewing machine. So, ayan po, Ma'am Mami G, nasa zigzag po tayo. Tapos, gusto po nating masinsin, ito po siya. Yung speed control natin, pwede natin nilagay sa medium. So, ayan po siya, Ma'am Mami G. Ayan. So, ayan. Napaka-smooth po ng performance ng ating fit line. Talagang napaka-solid po, Ma'am Mami G. Okay? Then, meron po siya mga iba't ibang klaseng design at stitches. Pang-gutterize na dalawa, double straight line, double zigzag, edging, at saka button holer po. So, ito po, Ma'am Mami G, yung ating stitches. Ayan. Napakaganda. Okay? Then, isunod naman po natin, Ma'am Mami G, kung tayo naman po ay i-straight line. So, ikutin natin ito at ilaw po siya.
Tapos, pwede natin ilagay ito sa number 3 para medyo malalayo po yung hakbang ng ating sewing machine. So, ayan po, ma'am. Mami J, meron po siyang reverse. Ayan. Long press lang po siya. Ayan. So, ayan po, napakaganda po ng stitches natin, ma'am. Ang solid. Okay. Then, isunod naman po natin, Mami J, kung tayo po ay mag-garterize. So, punta natin sa garterize. Ang kailangan po dito sa garterize, malilit lang po yung agwat natin. Para mabuo niya po, yung pang-garterize, stitch natin. Ayan. Okay, napakaganda po siya, ma'am. Oh. Okay, so another garterize naman po. Ayan. Ayan, ang ganda talaga. Okay, so ayan, oh. Napaka-astig. Okay, then pumunta naman po tayo, ma'am, sa ating edging. Ayan. Tapos ang edging, ito 1, 2, 3. Ang distance lang natin yan, number 4 lang po, ma'am. Ayan, pang edging po yan, ma'am. Ayan, napaka-solid yan at napakagandang stitches. Okay, so yung double zigzag. Ayan. Tapos yung double straight line. So, maraming salamat po sa iyo, ma'am, Mami G. Din huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, sa Mato Sewing Machine. At meron po tayong Facebook page, Mato Sewing Machine Vlog. Kasi doon ko po kayo bibigyan ng full video tutorial sa mga kailangan niyo po, ma'am, sa ating sewing machine. Din button holder naman po, ma'am. Ang button holder natin, palagi po tayo gagawa na sa lock munat po tayo, ma'am. Okay? Dito nakalock po yan, ha. Ayan. Kasi ang lock po kasi yan, ma'am, para po makita natin yung sewing machine natin, yung hangganan niya. Okay? Then, labalik natin siya. Ayan. Then, punta natin doon ulit. So, ayan po siya, ma'am. Ayan. Napaka-solid po siya, ma'am, at napaka-astig. Ayan. So, ito po siya, ma'am, oh. Button holder natin, ma'am. Okay? So, maraming salamat sa iyo, ma'am, Mami G. Thank you so much and God bless po, ma'am.